Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagsusugal. Sugal na minsan paldo, madalas talo. Alam ko sa mga oras na ito, may ilan sa mga yes pre natin ang nakikinig habang nag-i-scatter yan. Sige, habang naglalaro ka dyan, habang tumataya ka ng barya-barya, sige, pakinggan mo lang tong sasabihin ko sa'yo, ha? Diba? Alam ko naman na noon pa man, hindi pa man tayo isinilang, ninuno pa lang natin ang nasa mundong ito, ay talaga namang talamak na ang konsepto ng pagsusugal. Diba? Yung pagtaya-taya kapalit ang pera or kapalit ang anumang bagay na makakapagpasatisfy sa'yo, diba? Sa pamamagitan ng isang laro. Diba? Sugal na nagsisimula sa barya-barya hanggang sa palaki na ng palaki yung pusta at naubos na ang pinaghirapang pera. Alam nyo mga yes friend, para lang ma-refresh tayo kung ano nga ba ang kahulugan ng sugal. Pag-usapan natin to, no? Kasi currently, isa to sa mga problema ng mga Pilipino na parami na ng parami yung nagiging apektado, parami na ng parami yung nagiging problemado. Although, disclaimer, hindi po ako professional na advisor pagdating sa topic na to, no? Kasi kahit ako yung pera ko, nahihirapan akong i-manage. Well, una sa lahat, wala pala akong i-manage kasi wala na rin akong pera. Pero tignan natin yung mababaw na aspeto. Yung mababaw na pananaw ng isang tao tungkol sa usaping ito. Kung paano nga ba to nagsisimula hanggang sa lumala. So, sugal. Isang klase ng laro na susubukin mo ang kapalaran. So, wala kang kasiguraduhan, risky siya, talagang sugal, pusta. Yet, may tsansa pa rin na manalo ka. It's either 50-50, it's either 70-30, hindi ko alam kung anong probability of winning. Pero ano pa man yan, may binibigay kang kapalit para makuha mo yung isang bagay na hindi ka sure kung totoo nga ba or sigurado ka nga bang iyong makakamit. Diba? Kaya siya nagiging addicting. Kasi may mga pagkakataon naman talaga na mananalo ka. Kaya mas maiengganyo ka. Kumbaga, nasa-satisfy yung utak mo na, ay, nanalo ko once, baka manalo ko ulit kapag tumaya ako. Or kapag tumigil akong tumaya, baka naman yun yung pagkakataon ko na manalo ako sana kaso hindi ako pupusta. Kaya itataya ko pa hanggang sa manalo ako ulit. Again, hindi po ako professional, wala po akong sapat or malalim na kaalaman tungkol sa, di ko alam kung ano man yan, no? Yung kung ano yung tumatakbo sa isip ng isang tao pagdating sa usaping ito. Pero again, sa mas mababaw na pamamaraan, gusto natin siyang pag-usapan, di ba? Na yung mga taong nawiwili, na-addict, nalululong sa pagsusugal, as time goes by, hindi nila namamalayan sa sobrang paghahangad nila na manalo, marami na rin pala yung mga perang natatalo. Di ba? Wala ka namang ibang intention dyan bukod sa maliw ka, malibang ka. Siyempre gusto mo ng something in return. Gusto mo ng instant gratification. Kumbaga nag-e-enjoy ka na, may napapala ka pa. Yun yung gusto mong mangyari. At alam ko na hoping ka rin or expecting ka rin na yan yung makapagpaangat ng buhay mo. Halimbawa, sa pusta mong 20 pesos, maaaring yung kapalit pala niyan ay libo-libo or posibleng milyon. Hindi natin alam kung magkano, pero alam kong hangad mo ang buhay na wala ng hirap, pero nako-compromise pa rin kasi yung nasimulan mo ng pangarap. Baka yan pa yung maging dahilan para mas lalo kang maghirap. Kumbaga, isa siyang laro na patibong na pwede kang malulong. Especially kapag wala ka ng pantaya, di ba? Huwag ka nang pumusta. Huwag mo nang i-take risk yung ibang bagay sa paligid mo, yung mga naipundar mo, para lang magpatuloy ka sa paglalaro. Especially yung bahay, kotse, alahas,
Baka pati misis mo, itaya mo na, di ba? Kasi pag pinilit mo pa, for example, ipinangutang mo pa, wala. Mahirap na. Hindi tayo sigurado. Mahirap yan. Too risky. Diba? Yung hihiram ka pa ng pera sa iba, kinakailangan mo pang gumawa ng masama, ng hindi maganda sa kapwa mo na magiging apektado rin dahil sa pagkalulong mo. Diba? Wag na. Wag ka nang pumusta. Kung gagamitin mo yung pambayad ng bills mo, wag ka nang pumusta. Dito papasok yung disiplina. Alam kong pera mo yan, wala akong pakialam dyan kung saan mo yan at paano mo yan gagamitin. Pero sana wag ka namang maging makasarili. Kasi sa ginagawa mong yan, for sure may iba pang naaapektuhan. Yun nga, diba? Nakakagawa ka na ng masama, sadly, pero yung iba nakakapang lamang na ng kapwa para lang meron silang maipangtaya, diba? Mahirap yung ganun. Kumbaga problema mo lang yan, naging problema pa ng iba. So ngayon mo sabihin sa akin na pera ko naman to, paano mo nasabi? Malay mo, inutang mo lang yan. Malay mo, dinukot mo lang yan sa jeep. Diba? So, wala. Feeling ko for me, gambling is too risky. Lalo na kapag wala kang sapat or sobrang disiplina sa sarili mo. Kung yung barya-barya o pera na pinupusta mo, pinakain mo na lang sana sa pamilya mo, pinambili mo na lang sana ng biskwit ng anak mo, di sana mas minarating pa yung perang pinaghirapan mo. Mas maiintindihan ko pa kung mangungutang ka dahil kailangan mo ng pambili ng pagkain ng pamilya mo, kailangan ng pambaon ng anak mo, pero yung mangungutang ka para lang magtuloy-tuloy yung pagsusugal mo, para lang umasa ka na ikaw ay papaldo, tigilan mo ko, Although, alam ko naman na may mga nagbago rin talaga ang buhay dahil sa pagsusugal. Talaga namang umasenso, umangat, may mga umunlad din dahil sa pagpusta. But again, laro ito na walang kasiguraduhan. To remind you, it's either tulungan ka nitong makaahon or maging dahilan pa ito ng iyong pagkabaon. At mas malungkot dyan, yung naitulungan ka nga nitong makaahon sa buhay, sa hirap. Pero since natuwa ka, naengganyo ka na, dito ako yumaman. Dito ako nagkaroon ng maraming pera, kaya itutuloy-tuloy ko pa. Baka sakali mas yumaman pa ako dito, mas marami pa akong mapanalunan. Hanggang sa nangyari, wala na. Yung napanalunan mo, bumalik na lang din sa kanila. Nalugi ka, natalo ka. Diba? Asenso na sana, lumagapak pa. Kaya kung ako sa'yo, pupusta na rin lang ako. Doon na ako sa sigurado. Sa isang bagay na matagal ko nang pinaghihirapan. Sa isang bagay na matagal ko mang pagdaanan, matagal ko mang pagsakripisyuhan. Sureball naman ang kalalabasan. Diba? Kaya kung ikaw kung natitem ka na tumaya sa mga oras na ito, nako, pag-isipan mo. Oo. Lalo na kung wala kang disiplina, nagsimula. Di ba nga sabi sa kantang Laklak, nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit kong gustuhin pero ngayon tinan mo, lasinggero na siya, oy. Ganun din sa sugal, nagsimula sa bariya-bariya hanggang sa nawala ng lahat ng pera niya, Allah. Diba? May kanta nga dyan yung napadaan sa sabungan, napatanan ang pera ni Mrs. na ipadala sana sa Palawan. Ito alam. Basta yun, diba? Kaya kung pupusta ka man sa mga oras na ito, nako, yes, friend! Pag-isipan mo, sa akin ka na lang pumusta. Kahit itaya mo buong buhay mo, sama mo na patanyanay mo. Hindi ka talo kay Biboy-Biboy. O, diba? Pili ka, gambling o lambing? Mas magaling ako sa lambing. Ay, nako, itigil na nga natin ito, no? Naglolokohan na lang tayo dito. Bala ka sa buhay mo, pera mo naman yan. Oo. Talagang hininaan mo pa yung radyo para hindi mo ako marinig, ha? Talagang in denial ka na, talagang sugarol ka na, ha? Pala ka.
Yes, for 3 oras na bibi tayo ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, bibi. Oras natin, 11:41.